Nagsimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Benjamin at ang kanyang ina na si Anna na pauwi na sa kanilang bahay. Natakot si Anna nang makatanggap siya ng biglaang tawag. Maya-maya, may mga pulis na nagpakita sa kanilang bahay. Mabilis na sinabihan ni Anna si Benjamin na magtago sa aparador at huwag lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Si Benjamin ay sumunod sa kanyang mga tagubilin. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Benjamin ang dalawang lalaki na pumasok sa bahay, ang isa ay nakasuot ng singsing at relo. Makalipas ang 6 na taon, 16 na taong gulang na si Benjamin. Mula nang iwan siya ng kanyang ina, nakatira na siya sa isang orphanage na pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang Ahmed. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Benjamin ay talagang mahusay sa pag-hack ng mga computer, at mayroon siyang kaibigan online na tinatawag na Ghost. Isang umaga, nagmamadaling pumasok si Benjamin sa paaralan dahil may pagsusulit siya. Pagdating niya doon, binayaran siya ng ilan sa kanyang mga kaibigan para i-hack ang sistema ng paaralan at baguhin ang kanilang mga marka sa pagsusulit. Kahit alam niyang mali ang kanyang gagawin, walang pakialam si Benjamin dahil kailangan niya ng pera. Pero iba ang umagang iyon dahil may bagong makakasama sila na babae na nagngangalang Savannah. Ayon sa mga kaibigan ni Benjamin, si Savannah ay may magulo na nakaraan na maraming masamang pag-uugali na naitala sa orphanage. Sa oras na iyon, kasama niya ang kanyang yaya na si Ingrid na nagsasabi kay Ahmed na siya ang bagong yaya para kay Benjamin. Pagdating ni Benjamin sa paaralan ay naghanda agad siya para sa pagsusulit. Gaya ng dati, siya at ang ibang mga estudyante ay iniabot ang kanilang mga cellphone sa guro at nagkunwaring nakatutok sa kanilang mga laptop. Ang guro na nangangasiwa sa pagsusulit ay nagpapaalala sa lahat na i-off ang kanilang mga cellphone, ngunit hindi sinunod ni Benjamin ang panuntunang ito. Sa oras na iyon, mayroon siyang lihim na plano. Si Benjamin ay may isa pang nakatago na cellphone, kaya tinawagan niya ang kanyang cellphone na iniabot niya sa guro kanina, nagring ito at sinabihan siya ng guro na patayin ang kanyang cellphone. Habang nagagambala ang guro, isinaksak ni Benjamin ang isang USB drive na magagamit niya sa pag-hack sa computer ng guro. Kapag nakonect niya ito sa sarili niyang laptop, mabilis niyang binago ang grades ng mga kaibigan niyang nagbayad sa kanya. Si Savannah, na nalaman kung ano ang ginagawa ni Benjamin, ay humanga sa kanyang husay. Pagkatapos ng pagsusulit, kinokolekta na ni Benjamin ang bayad sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, mabilis na itinago ni Benjamin ang pera sa kanyang bag, ngunit nilapitan siya ni Savannah pagkatapos niyang makitang hinahack niya ang mga marka ng pagsusulit. Nakiusap siya kay Benjamin na tumulong na burahin ang kanyang masamang record mula sa database ng gobyerno para mas madali niyang mahanap ang kanyang pamilya. Noong una, nagdadalawang isip si Benjamin pero bago pa man siya makasagot ay pinatawag na siya sa teacher's room. Isang linggo bago nito, aksidenteng natuklasan ng State Intelligence Department of Defense si Anna, na idineklara ng patay 6 na taon na ang nakararaan. Kaya, ang pinuno ng departamento, si Aisan, ay nagsimulang maghanap sa nag-iisang anak na lalaki ni Anna upang kumpirmahin kung siya nga ba iyon. Inutusan din ni Aisan ang kanyang assistant na si Peter na makipagkita kay Benjamin at makipagtulungan sa pulisya. Sa kasalukuyan, si Peter, na kumakatawan sa Departamento ng Depensa, ay bumisita sa paaralan ni Benjamin kasama si Falcon, isang cyber police na nais ding makausap si Benjamin. Sa una, natakot si Benjamin, iniisip na baka magkaroon siya ng problema sa pag-hack niya sa pagsusulit, ngunit lumabas na si Peter ay talagang gustong magtanong tungkol kay Anna. Akala ni Benjamin ay namatay na ang kanyang ina, kaya nabigla siya nang makita ang isang video niya. Habang pinagmamasdan niyang mabuti si Peter, napagtanto ni Benjamin na si Peter ang parehong lalaking pumasok sa kanilang bahay na nakasuot ng singsing at relo. Nagtataka tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang ina sa gobyerno, si Benjamin ay lihim na nag-install ng USB hacker upang malaman ang higit pa. Para protektahan ang sarili, nagsinungaling si Benjamin at sinabing hindi niya nanay ang babae sa video. Matapos marinig ang tugon ni Benjamin, umalis sina Peter at Falcon, ngunit bago sila umalis, tinanong ni Falcon si Peter tungkol sa isang misteryosong grupo na tinatawag na Patriots na napapabalitang sinusubukang baguhin ang konstitusyon. Narinig ni Falcon na maaaring kasangkot si Larsen, ngunit tinatawanan lang ito ni Peter, at sinabing ang mga Patriots ay isang walang kwentang tsismis lamang. Pagkatapos, habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Benjamin ay nagtatago sa likod ng kotse ni Peter na sinusubukang mag-install ng isang aparato sa telepono ni Peter upang i-hack ito.
Sa una ay halos makita ni Peter si Benjamin, ngunit sa kabutihang palad ay pumasok si Savannah at nagambala niya si Peter na iniligtas si Benjamin mula sa pagkahuli. Sa wakas, pumayag si Benjamin na tulungan si Savannah na burahin ang kanyang mga masasamang record, ngunit bago nila gawin iyon ay gusto niyang hanapin ang kanyang ina, kaya dinala niya si Savannah sa isang internet cafe na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Mudge. Doon ay hiniling ni Benjamin kay Savannah na tulungan siyang abalahin si Mudge upang mahak niya ang sistema, nang hindi nahuhuli. Nang marinig iyon, sumang-ayon si Savannah at nagsimulang makipag-usap kay Mudge upang maabala siya, habang si Benjamin ay nagtagumpay sa pag-hack sa telepono ni Peter at nakakita ng isang file na may pangalang Zeus. Di nagtagal pagkatapos niyang i-download ang file dahil naalala niyang may kaugnayan ito sa kanyang ina, ngunit nalaman ni Larsen ang tungkol sa mga aksyon ni Benjamin at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Napagtanto ni Benjamin na maaaring siya ay maaresto dahil sa pag-hack sa CCTV network. Si Falcon at ang mga pulis ay nagpaplano din na arestuhin siya. Pagdating ng mga pulis ay hindi nila agad inatake si Benjamin, tahimik silang lumapit kay Mudge at pinakiusapan itong manahimik. Ngunit nang tingnan nila ang computer na ginamit ni Benjamin ay nalaman nilang nakaalis na sila ni Savannah. Sa oras na iyon, sina Benjamin at Savannah ay sumugod sa gusali malapit sa internet cafe at dumaan sa likuran ng gusali, na niloko ang mga pulis na nagbabantay sa labas. Matapos ang nakakatakot na sandali ay nakatakas sila ng ligtas. Nagpasya silang umiwas sa mga internet cafe mula noon. Kinuha din ni Benjamin ang telepono ni Savannah at sinira ito para hindi sila masusundan. Nang maglaon ay binasag ni Benjamin ang kanyang sariling telepono sa tabi ng kalsada upang burahin ang anumang ebidensya at upang makalayo sa pagtugis ng mga pulis. Ngunit sa sandaling iyon ay sumiklab ang hika ni Savannah. Si Savannah ay mayroong asma at laging may dalang inhaler para makatulong sa kanyang paghinga. Dahil naawa siya kay Savannah, iminungkahi ni Benjamin na umuwi sila at magpahinga. Habang nanonood ng balita sa TV, nakita nila na sila ngayon ay tinuturing na mga takas. Alam ni Benjamin na kailangan nila ng plano para mabuhay. Maya-maya ay iminungkahi ni Savannah na pumunta sila sa bahay ni Ingrid. Nang gabing iyon ay nasa kanilang bahay sina Ingrid at Benjamin at pinag-uusapan ang nangyari. Natuklasan ni Benjamin ang ilang mga pahiwatig na nagmumungkahi na ang kanyang tiyuhin ay maaaring buhay pa. Gayunpaman, sumapit na ang gabi, kaya sinabihan sila ni Ingrid na matulog na. Hindi makatulog si Benjamin at nagpasya na tingnan ang ilang mga file sa kanyang laptop. Ang isang file na tinatawag na Torjak ay naglalaman ng video ng isang scientist na nagngangalang Anna. Sa isa sa mga video, nalaman ni Benjamin na ang kanyang ina ay lumikha ng isang programa na tinatawag na Zeus na maaaring makaapekto sa mga desisyon ng mga tao. Nakita rin niya si Peter sa video, kaya napagtanto niya na ang kanyang ina at si Peter ay may kasaysayan na magkasama. Kinaumagahan, nagising si Benjamin bago ang iba at ibinahagi kay Ingrid ang iniisip niya tungkol sa kanyang ina. Nasaktan siya at naguguluhan dahil iniwan siya ng kanyang ina at hindi naging tapat sa kanya. Nagbigay si Ingrid ng ilang matalino na payo, at sinabing kung nabubuhay pa ang ina ni Benjamin, tiyak na gagawa siya ng paraan upang manatiling konektado sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Ingrid na bilang isang ina na nawalan ng sariling anak, naunawaan niya ang kahalagahan tungkol sa pagiging konektado. Biglang napagtanto ni Benjamin ang isang bagay na mahalaga, agad na kinontak ni Benjamin ang kanyang online na kaibigan na si Ghost at tinanong kung si Ghost ba talaga ang kanyang ina. Nang marinig iyon, kinumpirma ito ni Ghost at iminungkahi na magkita sila ng personal. Binalaan din ni Ghost si Benjamin na huwag magtiwala sa iba. Sa kabila ng babala ni Ghost, nagpasya si Benjamin na ibahagi ang balita kina Savannah at Ingrid. Nang marinig ito, hinimok ni Ingrid si Benjamin na makipagkita sa kanyang ina, at pumayag si Savannah na sumama sa kanya para sa suporta. Gayunpaman, pagdating nila sa lugar ng pagkikita, hindi mahanap ni Benjamin ang kanyang ina. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga pulis. Buti na lang at nakatakas si Benjamin. Kaya pinakiusapan siya ni Falcon na makipag-ayos sa kanila, ngunit hindi nagtiwala si Benjamin kay Falcon at sa halip ay napansin niya ang isang kotse na may larawan ng isang barkong pirata na tila laging sumusunod sa kanya. Kumbinsido siyang kotse iyon ng kanyang ina. Lumapit si Benjamin sa kotse, nakasama si Savannah, kaya kailangan munang humingi ng pahintulot ang mga lalaki sa ina ni Benjamin. Dahil hinahabol pa rin sila ni Falcon, pinayagan silang isama si Savannah.
Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang barkong nakadaong sa gitna ng pantalan. Sa oras na iyon, sinamahan nila si Benjamin sa loob at binati siya ni Ahmed, ang kanyang dating caretaker. Doon, hindi nagaksaya ng panahon si Benjamin at agad na nagtanong kung nasaan ang kanyang ina. Nang marinig iyon, inutusan ni Ahmed si Benjamin na maghintay sa barko. Sa kalaunan, lumitaw ang kanyang ina, ngunit hindi natuwa si Benjamin na makita siya, nagalit talaga siya dahil nagsinungaling siya sa kanya na patay na siya sa nakaraang mga taon. Sa huli, humingi ng paumanhin si Anna at nais niyang ipakita kay Benjamin ang isang bagay na mahalaga, ngunit bago niya magawa iyon, pinilit niyang suriin muna si Savannah. Napagtanto ni Benjamin na naghihinala ang kanyang ina kay Savannah, kaya tiniyak niya kay Anna na kaibigan niya si Savannah. Gayunpaman, nanatiling maingat si Anna, sa takot na baka mapahamak pa sila. Minsang mag-isa kasama si Benjamin, ipinaliwanag ni Anna ang tungkol sa Zeus program na kanyang ginawa. Inilarawan niya ito bilang ang kanyang pinaka-advanced na teknolohiya na naglalayong tulungan ang mga tao na malumpasan ang kanilang masasamang gawi, at maging mas mahusay na mga individual sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanilang mga utak. Sa kasamaang palad, ang programa ay nakakuha ng atensyon mula sa iba't ibang mga organisasyon, at natakot si Anna na maaaring mahulog ito sa maling mga kamay. Kaya't nagpa siya siyang tumakas at iniwan pa si Benjamin upang mapanatiling ligtas ang programa. Matapos ipaliwanag ni Anna ang lahat, sa wakas ay naunawaan ni Benjamin na hindi rin naging madali ang buhay ng kanyang ina, ngunit mayroon pa rin siyang mga katanungan kung bakit malapit ang kanyang ina kay Peter. Inihayag ni Anna na magkasama sila ni Peter sa Department of Defense. Habang nag-uusap sila, maingat na binuksan ni Savannah ang kanyang inhaler sa asthma, na naging isang GPS tracker. Nagpadala ng senyales ang GPS na agad na natuklasan ni Larsen. Mabilis na pinakilos ni Larsen ang kanyang mga tropa para arestuhin si Anna. Noong una, hindi nila pinaghihinalaan na pinagtaksilan sila ni Savannah, at naisip ni Ahmed na hindi niya kailangang pagdudahan siya. Di nagtagal, napansin ni Anna sa mga security camera na maraming pulis ang dumarating upang arestuhin siya, at napagtanto niya na pinagtaksilan sila ni Savannah sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanilang lokasyon. Doon, hinimok ni Anna si Benjamin na umalis dahil alam niya na siya lang ang kailangan ng gobyerno. Nag-aatubili, kinailangan ni Benjamin na iwanan muli ang kanyang ina at tumakas, kasama si Ahmed na nanonood habang ang kanyang ina ay dinadala ng militar. Samantala, sa kampo ng depensa ng kagawaran, tumaas ang mga tensyon habang inamin ni Larsen na bahagi siya ng mga Patriots. Nagulat dito si Peter, na noon pa man ay akala niya na ang Patriots ay mga alingaw lamang. Nang mahuli na ni Larsen si Anna, inutusan niya ang kanyang mga tropa na bantayan si Anna ng mabuti. Gayunpaman, si Savannah ay hindi tunay na masama, napilitan siyang ipagkanulo si Benjamin sa ilalim ng panggigipit ni Ingrid na talagang hindi isang caretaker ngunit isang sundalo na kasangkot pa rin sa organisasyong Patriot. Si Ingrid pala ay minamanipula si Savannah para mapalapit kay Benjamin. Ang misyon ni Savannah ay hanapin si Anna, at ngayong nagtagumpay siya, tinupad ni Ingrid ang kanyang pangako na tanggalin ang negatibong record ni Savannah sa database ng gobyerno. Di nagtagal pagkatapos na arestuhin si Anna ni Larsen, pinilit siyang tapusin ang programang Zeus na maaaring manipulahin ang mahahalagang opisyal ng gobyerno. Nag-alala dito si Anna dahil ayaw niyang maabuso ang kanyang teknolohiya. Samantala, bumalik si Benjamin sa barko ng kanyang ina. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Savannah at humingi ng tawad. Galit pa rin si Benjamin, ngunit tiniyak sa kanya ni Savannah na makikita nilang muli si Anna, kahit na hindi niya alam ang eksaktong lokasyon niya. Naniniwala si Savannah na mayroon silang ibang mga paraan. Matapos mapagtantong hindi mapagkakatiwalaan si Ingrid, alam ni Savannah na kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Pagkatapos ay hiniling ni Savannah kay Benjamin na pumunta sa isang partikular na lugar online bilang isang paraan upang maakit ang mga tropang Patriot upang mahuli nila siya. Naniniwala siya na sa huli ay haantong ito kay Benjamin upang muling makasama ang kanyang ina. Samantala, nakipag-ugnayan si Savannah sa kanyang mga kaibigan sa paaralan upang makipag-ugnayan kay Falcon, alam niyang laban din siya sa organisasyong Patriot. Sa kabutihang palad, gumagana ang kanyang plano at talagang nahuli si Benjamin na nagpapahintulot sa kanya na makasama ang kanyang ina. Nag-alala si Anna nang makitang nahuli nila si Benjamin.
Bago pa maimpluwensyahan si Benjamin ng programa ni Larsen, napilitan si Anna na tapusin ang programang Zeus na nilikha niya bago matapos ang isang pulong ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa kabilang banda, sinubukan ni Savane na isabotahe ang plano ni Larsen sa pamamagitan ng paglagay ng USB drive sa laptop habang siya ay nasa labas ng gusali. Sa kasamaang palad, siya ay nahuli at nauwi sa pagkakagapos doon. Ngayon ay nasa huling plano na si Benjamin. Habang hinihintay nilang mag-activate ang Zeus program, hiniling ni Benjamin kay Peter na maglagay ng USB drive para masira ang program. Noong una, hindi ito nakuha ni Peter, ngunit nang banggitin ni Benjamin ang mga nakaraang malapit na relasyon ni Peter kay Anna, sa wakas ay pumayag si Peter na tumulong. Samantala, nagboluntaryo si Ingrid na gamitin ang kanyang mga kakayahan sa pagmamanipula ng utak para saktan si Benjamin. Gayunpaman, nagawa niyang sirain ang programa ng Zeus na pinapalitan ang mga talahanayan. Si Ingrid ay sumailalim sa isang kumpletong pagbabago, naging isang bagong tao, isang social worker na lumalaban kay Larsen. Ang pinsalang idinulot ni Benjamin ay muntik nang sumabog ang computer, kaya lahat ay nagsisiksikin upang makatakas. Gayunpaman, nagpatuloy si Anna sa pagpapabuti ng programa upang maiwasan ang maling paggamit nito. Noong una, gustong tulungan ni Benjamin ang kanyang ina, ngunit nahuli siya ni Larsen at binalaan na hindi pa natapos ang impluwensya ng organisasyong Patriot, dahil kumakalat sila sa buong mundo. Sa oras na iyon, hindi sineseryoso ni Benjamin si Larsen hanggang sa talagang sumabog ang computer at nawasak. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Benjamin, at ipinagmamalaki ni Anna ang kanyang mabilis na pag-iisip sa pakikipaglaban kay Larsen. Hindi nagtagal, dumating si Falcon, at humingi ng tawad si Peter sa pagdududa sa teorya ni Falcon tungkol sa mga Patriots. Ngayon ay napatunayan ni Peter na ang organisasyong Patriot ay talagang umiiral at nasa likod ng pagsabog. Naniniwala siyang nasa labas pa rin ang mga miyembro ng Patriot. Samantala, humingi ng paumanhin si Benjamin kay Savane para sa hindi pag-unawa sa kanya, at nadama ni Savane na nagkasala siya sa pagtataksil niya kay Benjamin. Nang malinis na ang record ni Savane sa gobyerno, maghahanap siya ng bagong pamilya upang suklian ang kanyang kabaitan. Nangako si Benjamin na maghahanap siya ng bagong pamilya para sa kanya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.